Kalikot. Nandito naman po tayo, ang ating Mr. Kalikot ng Bayan. At gumagawa po ulit ako ng isang slides or presentation para dito sa hybrid solar inverter. Itong topic na po to ay how to maximize the capacity of the hybrid solar inverter. Medyo na-amaze din ako dito sa topic na to kasi meron ako natuklasan na isang bagay na makakatutulong sa atin para hindi masira ang ating inverter. So, mostly siguro ito yung mga causes ng breakdown ng ating mga inverter. Papaliwanag ko sa inyo ito sa ating presentation. So, how to maximize the capacity of the hybrid solar inverter. So, there are the best practices here. So, I put the name of it as choosing the right solar panel for my inverter. So, dito ko ipakikita sa inyo kung paano ko pinili yung solar panel na dapat ko gamitin. Actually, napakarami. Maraming brand, maraming specification ng solar panel, maraming iba-iba kanilang mga technical specifications. So, nag-stick lang ako sa isa which is most popular sa market. So, yung iba medyo magkakatabi naman ang mga technical description yan. Hindi nakakala yung base sa wattage. So, system design and sizing. So, according to this, don't undersize. Ensure your inverter can handle your panel output, usually within 80 to 120% of the solar PV rating. Sabi niya. So, the optimized capacity of the battery is use the right size and type. So, lithium ion ang kanilang preferred for the load requirements. So, balance the load, avoid connecting more than the rated load. Use the energy efficient appliances. So, energy efficient appliances is like meron tayong mga air condition na inverter type. So, marami na ngayon na inverter type, aircon, tsaka yung ating mga ginagamit na freezer or refrigerator, they are inverter type, napaka-efficient, energy efficient naman. So, in the performance optimization, ang isa dyan ay yung set natin na smart charging priorities. Mostly we have the solar, the battery, the grid. So, we need to reduce the grid dependency. So, that's why kailangan ka natin mag-install ng solar panel. So, we will maximize the solar and then the battery. The grid is the third priority. So, kung maaari, kaya na ng solar and battery ang ating use the maximum power point tracking, MPPT. Ensure MPPT settings are correct to extract the most power from the panel. Okay, so ang mga inverters, meron silang range ng MPPT. Let's say, for example, 60 to 430. So, yung optimal niya is nasa 360. So, kailangan ma-reach mo yan para makuha mo yung maximum performance ng kanyang inverter. So, the firmware, of course, for OTA, over the air, updates to improve the efficiency. So, halos lahat ngayon ng mga lumalabas na inverter, meron na tayong mga firmwares, updating, meron pa din tayong pang monitoring. So, through Apple and Android, makikita mo na yan. So, makita nyo yung aking isang slides, presentation, nandun yung aking isang presently installed na hybrid grid tie, which is functioning properly now. At yun yung upgrade natin pag nagkaroon tayo ng budget. The efficiency of the solar, so you need to have a proper orientation and tilt. Shade management, kailangan tanggalin yung mga dumi at mga nakaharang, at yung string configuration. Wire panels to the match inverter voltage current requirements. So ito yung ating pag-uusapan ngayon, itong string configurations. Para may match ko dun sa aking pinapiling inverter.
So ito namang orientation and tilt, kailangan nyo itama yung angle niya, angle ng inyong solar panel. So hindi ko muna to isasama sa topic kasi meron itong may makikita kayong apps nito sa Android. Actually, yun ang ginamit ko dun sa aking panel ng na-install ko siya sa bubong. So, luckily, yung bubong ko naka-angle na siya mismo. Hindi na siya, hindi mo na kailangang maglagay na kung ano mga bakal. So, just nilagay ko lang yung mga frames, in-install ko na siya. So marami mga software ng or apps na magagamit para sa dito sa orientation and tilt. So ito yung napili kong brand, which is lahat naman kasi ng mga Chinese brand na 6 kilowatts and 11 kilowatts. So it's all different specifications. The BOC is 500, the MPPT is 60 to 500, and range is 60 or 90 to 430. So mostly they are 100% the same. So yun lang nakakaiba sila dun sa max power ng solar panel. So ito yung kanyang inverter specification. So kung mapapansin nyo pare-parehas to. So yung mga bagong model ngayon like 11 kilowatts, dalawa na yung MPPT niya, dual. At ito yung maximum solar panel input niya na pwede mong ilagay. So ito yung range na operating range. At ito yung MPPT range. Ito yung amperes. So dalawa kasi. So 27 to 7. And BOC is 500. So each MPPT, so meron siyang 500 BOC. Sa kabila may 500 BOC ka rin. So of course the battery, lithium battery. I prepared lithium battery. So here naman, ito yung mga old model na inverter. So we have only one MPPT, but this one have the maximum input is too high. It's good. This is the specification they put in, so we will follow this 8,500 watts. So same operating voltage, MPPT range, but the current is the same, natin lang. Kasi isa naman siya. So parang pinagdalawa lang ito, dalawa rito. Ganyan. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung importante ng, ano bang, bakit ba napaka-importante ng BOC? So, sa solar panel, ang BOC stands for open-circuit voltage, which is the maximum voltage the panel can produce when no load is connected to its terminal. So, ibig sabihin, so wala pang load siya, pag na-connect mo sila ng series or parallel, whatever na kung anong gusto nyo decide, yung dalawang line, positive and negative, kuhanan nyo ng tester, may tuwa kayo ng tester, ilagay nyo sa volts DC into maximum, let's say 600 volts, or if you have 1000 volts tester. So, i-test nyo yung kanyang BOC, open circuit voltage. Kasi wala pang, hindi siya nakakonekta sa load. So, kailangan ma-ensure nyo na hindi siya tataas ng 500 volts base doon sa specification ng inyong inverter. Itong BOC rating on a panel specification sheet is typically measured at 25 degrees. Ito yung standard STC. In colder temperature, the BOC will be higher. Ito ang pinaka the best kong na-discover na hindi ko na-consider nung unang mga specific na pagpili ko ng solar panel. So ito ang pinakamahalaga sa lahat. In colder temperatures, the BOC will be higher, while the warmer temperatures will result in a lower BOC. So hindi pala pag mainit siya, delikado. Mas delikado siya pag nag-brown out bigla, and then bigla siyang, tapos yung temperature niya bigla naging malamig ang panahon, at bumagsak ang temperature mo ng negative value. So doon puputok ang
inverter mo. Doon nasisira yung inverter. Hindi sa init. Hindi sa mainit ang panahon. So, yung pumuputok dahil sa lumamig ang panahon at tumaas yung VOC niya. VOC is critical to ensuring that the total voltage series connected string of panels does not exceed the maximum voltage limit of the associated equipment such as charge controller. So, ayan, ito yung recorded temperature ng sa Pilipinas year 2021. So, hindi pa naman na-reach namin to. So, yung pinaka malapit dito itong sa Batanes. Ganito rin yung sa amin, 16 degrees centigrade. So sa amin, sa lugar namin sa somewhere in Batangas, 16 degrees lang. Okay. Panoorin niyo itong video na to. Napaka-informative nitong video na to at salamat dun sa professor na nag-explain, technically explain the importance of VOC and paano mag-design ng inverter. Pag-sizing ng inverter. Napakaganda nitong panoorin. Panoorin nyo na lang at doon nyo makikita, malalaman o maintindihan kung bakit napakahalaga ng VOC sa design, consideration ng inverter. Ito yung topographical diagrams ng mga basic inverter natin. So we have the PV modules, then converted the DC to DC, and we have the DC link here. Ito yung electrolytic capacitor na kapag nag-over voltage ka, ito yung puputok. Ito yung puputok sa linya. So once na pumutok to, maapektuhan yung mga electronic device mo rito at yun, doon masisira ng iyong inverter. So ito yung kalimitang hindi natin na kukonsider sa design na kailangan may consider natin yung temperature ng lugar nyo, yung locations. Sa Pilipinas naman, hindi naman siya bumabagsak ng pinakamababa na sa Baguio yung 12.4 degrees centigrade. Let's say 10 degrees. Hindi tayo nag-zero, hindi tayo nag-negative. So, maximum nung aking computing yan in 10 degrees, halos wala pa 2 volts per panel. So, let's say 20 volts per panel ang iniaangat niya kapag masyadong malamig yung open circuit voltage. Ito makita nyo doon sa design and doon sa aking calculation. Okay. Ito naman yung 580 watts. So, yung computation kaparehas din nung nauna. And ang VOC niya is 46.1. So ito yung isang preferred ko, pero titingin pa rin ako. Marami kasi akong nakitang mga specification ng BERT 3 na. And nagtingin din ako ng mga ibang brand. So we'll see kung ano yung available sa market. So ito yan, 46.1 volts at 15 degrees. 10 degrees consideration sa design. So 25 degrees minus 10 is 15 degrees. So ito yung lalabas sa kanya. So, ito na yung computation, 47.83 volts and 44.37 volts sa 40 degrees centigrade. So ito yung higher temperature. Pag mataas yung temperature mo, bumabagsak yung voltahe, yung VOC mo. So sobrang taas ng temperature. So kapag naman malamig sobra, yan, tumataas yung voltahe ng VOC mo. So ito yung mga nakita ko mga specification from 380 to 505. So 380, okay, is that acceptable, pero hindi ko ma-maximize yung watts niya. So hindi ko ito pipiliin. So kaya 10 din. So siguro maglagay ako ng dalawa pa. So magiging 484. So pwede pa ako magdagdag dito ng dalawa kung ito pipiliin ko. Pero ayaw sumobrang dami ng panel kasi hindi nakakasya dun sa aking bubong. So ang maximum na gusto ko lang ay 10. Kasi yun lang ang pwede kong ilagay sa bubong ko, 10 piraso. Kasi ang isang set dapat 10.
So, yung 11 kilowatts ko dapat tig 10 siya. So, 20 panel ang pwede ko ikabit. So, hindi ko pwedeng gawing 12 ang isang string tapos magdadagdag pa ako ng panibagong 12. So, hindi nakakasya sa bubong. Maximum lang ng bubong ko is I think 18 to maximum 20, 18 to 20, pero dalawang string yung 11 kilowatts, so ayun, kailangan ko ng 10 lang, 8 hanggang 10 lang na panel. So hindi na lalagpas doon ng isang string. So kaya isa din to 10. So naghahanap ako ng malapit, so mataas masyado yung BOC niya. So mamaya pakita ko sa inyo itong mga bababang wattage. So mas efficient siya kasi mas kapag ipinarallel series ko siya, mababa naman yung IMPP niya at AC. Acceptable design na kasi 27 amps yung maximum niya ng inverter. Pero sobrang yung quantity naman sobrang dami, so we'll see. Ayan, 420. Ayan, 30 mababa yung BOC niya, acceptable yung BOC, pero hindi maximize yung wattage niya. So dadagdag na naman ako rito, ayoko kasi ayoko na kasi sobrang dami. Ayan, ito rin mababa rin yung wattage niya, so hindi siya acceptable ang BOC niya, masyado mataas ito. Ito naman yung 555 to 620 watts, so ito lahat acceptable to. Ito yung range na maganda, itong hanggang 580. So 460 10 siya, 5,800 watts siya. So hindi na madagdagan kasi maximum na yung kanyang, kung madagdagan ako ng 46 over 500 volts DC. Yun namang, ito naman kasing EPPT range, mas mababa lagi yan sa BOC. So hindi ko na ito masyadong napansin, ito lang ang lagi kong tinitingnan, itong BOC. Tsaka yung current ISC. So ito yung sa Vertex na 595. So acceptable din. Kasi kung halimbawang tumaas ng 2 volts ito, so 50, nagiging 50. So sobra siya. Ito. Masyado pa rin mataas to. So hindi ko pa din ito pwedeng piliin kasi kung magdagdag ako ng 2 volts dito, each one, so magiging 500 volts dito. So masyadong mataas pa rin itong 595 to 620 watts. So hindi ko ito pwede piliin. Kasi doon sa calculation ko, halos 2 volts itinataas niya per panel at a temperature of 10 degrees. So ito naman, so plus 2 volts, so 49.47, medyo mataas pa din. Umabot siya ng 47 plus 2, so 50. So mataas itong BOC niya. So safety yung 580 hanggang 580. Solar panel. Ito naman, ito maganda rin itong design itong isa. So 47, 49, so medyo mataas din to. Magiging 49 to. So masyadong mataas pa rin yung BOC niya. Masyadong nasa critical to, ito mga to. Kasi plus 1.75, so 48, 49, so lapit na sa maximum. Kailangan itong BOC dito nasa 46 lang, yung mga acceptable na pwede natin gamitin. For safety purposes lang, for safety reason na ayun, masyadong meron tayong kino-consider sa design yung mga ano natin, yung temperature, consider natin sa design. So hindi talaga natin makuha, ma-reach yung talaga maximum efficiency ng solar panel dahil doon sa mga consideration ng BOC.
So, ito yung 710 watts. So, masyadong mataas to. So, over the bakod na itong BOC niya. So, halimbawa ito, plus 2, abutin ng 50 plus. So, magiging 500 plus to. So, hindi siya obra doon sa design consideration. Ba't ganyan ang nagiging... Hindi ko rin naman pwedeng i-parallel kasi abot 27 lang yan. So, 36 ang lalabasan nito. Kasi mataas na siya. So, yan. Ito yung design ng 650 to 670 na Topcon, Deck 91C-20. Ito yung magandang design. So, kung may makikita akong 670 watts, ito, napakaganda. 670 watts. So, maximize yung wattage niya, 670 watts. Ewan ko kung meron sa market nito. Ganito yung specification. So, 45.5 plus 7 plus 2 volts, so 47. So, napakaganda. Itong Topcon Degree 21.2, ito yung the best na choice ko na mabili. Depende sa availability sa market natin sa Pinas. Ito naman yung parallel operation, which is very good din. Doon sa mga mabababang wattage like 380 to 405, ito ang magandang gawin. Nga lang, talagang ma-maximize mo yung power niya, 8,100. So, 8,500 watts, talagang ma-maximize mo siya at mababa pa yung BOC. Kapag nag-series parallel ka, for example, nag-series ako ng dalawang panel, nag-series ako, let's say 11.36, 38, so ito yung lalabas, 22.76. So yun yung dalawang panel na nag-parallel ako. So hindi nagbabago yung voltage. Same voltage, 40.4. So kung nag-parallel ako kung may dalawang po akong quantity na 380 watts, so magiging 40.4 times 10 na lang itong BOC niya kasi magiging 10 lang yan eh. Magiging 10 lang yan kasi pinarallel ko dito. So yung madodoble yung IMPP at IIC. So acceptable pa siya ng IIC ko kasi 27 amps yung inverter. So kaya niya yung 20. Eh kung yung 11 kilowatts ang ilalagay ko, kailangan ko 4 na po. 4 na po solar panel. Kailangan ko ng port. Sobrang dami. So hindi pa rin ito acceptable kasi sobrang dami ng panel. Ayoko namang hindi kakasya sa bubong. So ito, yan, yan pinarallel series ko din siya, 2 parallel by 9 parallel series. So 18 siya. So okay, acceptable yung IMPP. Naging double yung current niya. Tapos yung wattage niya is 7,200. Ito yung maganda sa design ng 6.2 kilowatts. Acceptable siya, pati yung DOC niya napakaganda. So magparallel ka ng magiging kailangan mo 36 panel para sa 11 kilowatts. At dun sa 6 kilowatts, kailangan mo ng 18 panels lang. So maximize mo naman yung kasi yung ISC mo at IMP mo mataas. Ito, tapos maximize mo yung wattage niya kasi ang required niya is 7,500 watts. So, at yung BMPP niya, pasok dun sa requirements na 360. At ang BOC is, ito yung magandang design. Ito, para dun sa 6.2 kilowatts ko. Kasi pag 11 kilowatts, 36 na gagamitin mo na ganito ka-light. Actually, meron na ako nito sa bahay na 400 watts, 6. So, kung gusto kong gamitin yung 6.2 kilowatts maximum, i-parallel ko lang yung dalawa.
Tapos bibili pa ako ng 12. So ito yung kalalabasan. Yan. But napakadami pa rin. So 18. Uh, we'll see. Kasi 18 siya eh. Napakadami sa bubong kung kakasya. Okay. So ito rin yung isa pang option. So 8,500 watts consideration para dun sa 6.2 kilowatts. Kasi ang maximum niya is kaya niya is 1,500 watts. So kahit itong 505 watts kaya niyang ilagay. Ayan. Kaya niya. So itong IMP niya pasok dun sa 27 amps. So wala magiging problema pag ipinakal. So yan ang other options. Series parallel and series. Mag-parallel ng dalawang string, dalawang solar panel, and then i-series na 8 piraso. Bibili ka lang ng adapter to 1. So ito naman yung sa battery management, the DOD, temperature control ng baterya, lagay sa ventilated place, charge cycle. So ito naman nakaset up na to sa inverter. So yung mga charge cycles niya, bahala na inverter, basta i-set up mo siya magmamanage nitong charge cycles. Tsaka yung DOD. Yung DOD naman ito, ano ng baterya naman dun sa baterya. So yun, laging linisin lang para dust and dirt. Kasi nakaka-reduce ng efficiency. Check the connection, loose cables o corroded terminals. Kung may mga corroded terminals na, medyo check na. Ayun, monitor na software. At saka mga apps. Halos lahat naman ngayon may mga apps na sila.